natagpuan na mga illegal drugs doon sa lugar. And yung foresight, kung ano yung kasama nito. Baka naman ito is yung disappointment. Bakit? Kasi kitang-kita yung incompetence ng leadership ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ang PDEA agent ay dismayado sa ginawang plano o pagkahuli nitong droga na halos 2 tonelada una. Tapos idiniklarang 1.4 na lang. At syempre, dating PDEA agent ay may pagdududa sa ginawang operation ng ating mga otoridad, PDEA at Philippine National Police. At ito na nga po mga kababayan po natin, pinasok na ng ating mga otoridad yung bahay na pinaghihinalaan na umano'y kasabwat nitong driver. Ngunit, katulad ng inaasahan ng lahat dahil nadeklara na, nagkaroon na ng presscon, walang nakuhang ebidensya at syempre wala umano silang nadatnan na mga miyembro nitong pinaghihinalaang sindikato. Naku po, sabi nga ng PDEA agent, kung ikaw ang may-ari nitong droga, ikaw ay miyembro ng isang sindikato, syempre, magtatago ka na dahil na-anunsyo na talagang imamanhunt at huhulihin na nga sila. Ang tanong, saan kaya nagpupunta at sino naman ang nagmamayari nitong droga? Kaya tuloy hindi po mawala sa ating isipan, mga kababayan, na ito ay posibleng drama or scripted. I don't know. Yung mga inuutusan mo, nakikita ka na malambot ka, wala, lolokohin ka nito mga ito. Pakatandaan natin, hindi mga yung mga yan humaharap sa kriminal, pero mas kriminal pa sa mga kriminal. Kaya nga pagka yan, nagpauto ka dyan sa mga yan, walang mangyayari dito sa bansa natin. Malambot ang leader, malambot din yung sistema. Agoy, masakit yun ha, malambot ang leader, malambot din ang sistema. Tumpak po itong sinabi nitong PDEA agent, mga kababayan po natin. Napakalambot kasi ang leader natin. Gusto pa bibibihin pa itong mga sindikato at saka mga drogista, tapos ipagmamalaki na wala daw namatay. Paano? Wala namang namatay kasi wala namang kasama yung mga sindikato. Driver lang. Sinong lalaban dun? Sino yung lalaban? And marami ring pumuna kasi may tuturing ba na anti-drug operation yung nangyari, naswertehan nga, na parang ipinagmalaki agad. Ganito yung bloodless. Yun agad yung bloodless. Kasi ito, hindi ba ito bloodless? turing na drug operation. Anti-drug operation. Ang Yun pala Pagmamalaki pa sabi, ito pinakamalaking drug operation. Hindi naman palang drug operation yan Naku po, Sir Abalos, ano nangyari sa'yo? Drug operation, unang-una, covered siya ng, ng pre-operation na report at saka ng authority to operate. Merong certificate of coordination yan, Yan, parang yun pala, yung pinakita ni Maharlika, pre-operation to operate. Parang yung kay Bunget. So, parang ganun pala dapat ang nagiging proseso. So, ito wala on this spot. Isinurrender sa checkpoint. Huli sa checkpoint, hindi sa anti-drug operation. Malinaw na malinaw kasi kung yan anti-drug operation, nahuli nila yung kung sino yung may-ari niyan. Di ba? Ganyan kalaki. Ganyan kalaki na dalawang more or less 2 tons pero wala kang mahuli na personalidad. Impossible. Ika nga. Kasi kung ako ang magtatrabaho niyan, talaga hindi ko muna pipitasin yan. Dadaan ng checkpoint yan, pasasabihan ko yung checkpoint, huwag niyong harangin yan, sinusundan namin yan. Gusto naming maiuwi niya yan sa kanila. Kasi nandun yung tatay niya, nandun yung nanay niya, nandun yung buong angkan niya. Yun ang huhulihin namin. Kaya ako, nanghihinayang ako dito sa pagkakahuli rito, doon sa 13 billion more or less, tapos walang nakuhang personalidad sa likod nito. Bakit? Tsaka pa mag-imbestiga yata Oo, kasi hindi biro ito. Ibig sabihin malaki ito. Napabayaan ng gobyerno. Sayang yung pondo. Bakit pa tayo nagdadagdag ng pondo kung hindi mo naman pala kaya gampanan yung inyong mandato? Piruin mo. Sampal ito doon sa mga nakaupo, lalo na doon sa lead agency, which is PDEA.
Diba? Hindi naman sa wala akong masakit sa akin yan kasi galing ako dyan. Pero sana naman ginagawa yung trabaho. Kung maganda ang relationship ng PIDEA leadership sa kanilang mga tauhan, magbibigay ng magandang output yan. So yan po ha mga kababayan po natin, siguradong basag po itong PIDEA natin, itong Secretary Abalos at siyempre ang pamunuan ng Philippine National Police. Nakakapanghinayang nga naman talaga, sabi ni Sir, dahil may budget sila para dyan, anong nangyari? Ang kanilang ginawang drug operation, hindi naman pala totoong drug operation dahil nahuli nga ito sa checkpoint at hindi man lang sana sinundan lamang sana ang proseso ay mukhang mali. Kung talagang hindi tinutulugan, sabi ni Abalos, minaman-manan nila ito, edi dapat sana ay hinayaan muna na makarating doon sa recipient para malaman kung sino talaga itong miyembro ng sindikato. So mukhang lang pala yun, istorya lang pala, sinasabi ni Secretary Abalos na talagang hindi nila ito tinulugan. Naku po. At ang PIDEA naman, palpak pala ang kanilang ginawang operation kung totoong ito ay kanila nang pinagplanuhan at minaman-manan. Anyway mga kababayan po natin, yan po ang napakagandang opinion, pagbigay sa atin ng impormasyon nitong isang PIDEA agent na nalalaman po natin na talagang sadyang may kapalpakan sa nangyaring administration ito at sa kanilang ginagawang mga operation kagaya nitong para sa anti-drugs mukhang scripted na mga kababayan po natin.